I am Jocelyn Balmes and I will be the next reporter. And I will be discussing about the attribution theory. So, what is attribution theory? This theory explains that we attribute our success or failures or other events to several factors. Ang attribution theory, ito ay naglalarawan kung paano natin inuugnay o ipinatutungkol ang ating mga tagumpay o kabiguan sa iba't ibang salik. At sa madaling salita ay ito ay tungkol sa mga paraan ng ating pag-unawa kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay sa buhay, sa ating buhay. At ang attribution theory ay may dalawang uri. Or ang attribution ay may dalawang uri. Halimbawa, ang isa nito ay internal attribution at external attribution. Kapag internal attribution, ito ay kapag iniisip natin na ang dahilan ng ating tagumpay o kabiguan ay galing sa ating mga sariling katangian, kakayahan o pagsisikap. Halimbawa nito ay kung nanalo ka sa isang kompetisyon dahil sa iyong pagsasanay at talento, ito ay isang internal attribution. At kapag sinabing external attribution, ito naman ay kung iniisip natin na ang mga pangyayari ay dulot ng mga panlabas na salik, katulad na lang ng swerte, pagkakataon o sa pamamagitan ng tulong ng iba. Halimbawa naman nito ay kung nanalo ka sa kompetisyon dahil sa pagkakaroon ng magandang pagkakataon o dahil sa tulong ng iba, ay masasabing ito ay isang external attribution. At mahalaga ang teoryang attribution or mahalaga ang attribution theory dahil nakaka-apekto ito sa ating pananaw sa sarili at sa ating motivation motivation in our future. Locus, internal versus external. So, ang locus ito ay tumutukoy sa pinagmulan ng sanhi ng isang kaganapan. At the internal ay kagaya nga ng sabi ko kanina na ang internal ay dito naniniwala ang isang individual o isang tao na ang kanyang tagumpay o kabiguan ay resulta ng kanyang pagsisikap, ng kanyang mga kakayahan at desisyon sa buhay. At pag sinabi namang external ay dito naniniwala ang isang individual o tao na kaya na ang kanyang kabiguan o tagumpay ay nakasalalay sa kanyang luck or sa mga impluensya ng ibang tao. At halimbawa ng internal ay kapag pumasa ka sa isang pagsusulit at alam mo sa sarili mo na nag-aral ka, ay naniniwala ka na kaya ka nakapasa is dahil sa iyong pagsisumikap at sa sariling kakayahan. At kapag halimbawa naman ng external ay kapag pumasa ka sa pagsusulit at naniniwala ka na kaya ka nakapasa is dahil swerte ka nung araw na yun o kaya ay dahil tumulong or nakatulong sa'yo ang iyong estudyante o ang iyong kaklase. Yun yung halimbawa ng internal at external. Next is the stability, stable versus unstable. So, ang stability is, ito ay tumutukoy sa kung ang sanhi ng kaganapan ay itinuturing na permanent or pansamantala. At ito ay meron ang unstable ay ito ay dahilan na tinuturing na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon at kapag unstable naman ito ay maaaring magbago. Halimbawa nito ay likas sa pamilya nyo ang malabo ang mata. At dahil dito ay nakuha mo ang ganoong pangyayari. At pumapasok dito ang stable, kumbaga hindi na ito magbabago sapagkat nasa lahi na ng inyong pamilya ang pagkakaroon ng malabong mata. Kapag unstable naman is kung ang dahilan ng iyong
paglabo ng mata ay ang panonood ng sobra or ang pagtutok sa gadget ng sobra-sobra at kung gayon ay nakakaapekto ito sa paglabo ng iyong mata. At ang dahilan ngayon ay pumapasok sa unstable causes na maaring hindi na ito magbago. Last is the controllability or controllability. Controllable versus uncontrollable. So, if ang isang estudyante ay inadmit niya na kaya mahina siya sa kanyang academic performance is dahil sa hindi effective or hindi super effective yung teaching strategies ng kanyang teachers, ay dito papasok yung uncontrollability. At hindi siya control ng students. And if inadmit naman ng students na kaya siya mababa or mahina sa kanyang academic performance is dahil tamad siyang mag-aral or hindi niya ito binibigyan ng focus, ay dito papasok ang controllable, which is control ng students. Kaya naging ganun yung result nun is dahil nga sa poor study habits niya, and dito control niya yung kanyang actions. How does attribution affect the motivation? So, ano nga ba ito nakaka-apekto? At kung ang isang tao ay naniniwala sa kanyang sariling kakayahan o sa kanyang pagsisikap na kung saan ito ay pumapasok sa attribution, ay mas nagiging motivated ang isang tao na magpatuloy or lalo pang magsumikap. At kung ang isang tao ay kabaliktaran nito na kaya naniniwala siya na kaya siya nagtagumpay ay dahil lang sa swerte or the external attribution, ay maaring mabawasan nito ang kanyang motibasyon or ang pagiging motivated, sapagkat pumapasok sa isipan niya na kaya siya lang ganto ganyan or nagiging matagumpay ay dahil lang sa swerte, ay parang doon pinagdududahan niya na ang kanyang sarili dahil iniisip niya na parang wala siyang kakayahan, kung kaya't bumababa yung kanyang motivated or motivation sa sarili. So, the attribution theory explains kung paano or in-explain dito ang mga success and the failures of an individuals, kung paano nakaka-apekto sa kanilang motivation and behavior. Halimbawa nga nito sa success is mas nagiging motivated sila sapagkat ginaganahan silang gawin ng isang bagay dahil sa naniniwala sila na magiging positive yung kahihinatnan nito, and sa failure naman is parang dito is medyo or nababawasan yung kanilang motivation sapagkat natatakot na uli silang mag-fail. And maari ring makadagdag to sa ating or makadagdag sa ating motivation dahil sa failure natin is maari tayong matuto at maari nating harapin yung ating kinatatakutan at gawin itong motivation para mas lalong galingan or mas lalong patunayan ang ating sarili. And that's the end of my report. Thank you. Na nilang paikot